At buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Gawa, Acts chapter 9. Acts chapter 9. We'll begin reading from verse number 1. Acts chapter 9, beginning from verse number 1. Para po sa mga bisita namin na wala po kayong Biblia, pwede po kayong tumingin na sa screen and then nandiyan po yung ating mga babasahin. At wag po kayong mag-alala sapagkat naunawaan po namin na maaaring hindi po kayo handa tungkol sa bagay na ito. Okay? Just watch and ako'y nagpapasalamat na binigyan kayo ng Panginoon ng pagkataon makapakinig ng mensahe ng Diyos. Okay? Verse number 1, are you with me? Verse number 1, and Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went unto the high priest, and desired of him letters to Damascus, to the synagogues, that if he found any of this way, yung way, hindi po yung pamaraan, that's the Christians back in Paul's time. Kasi yan po ang tawag sa kanila. Hindi po sila tinatawag na Christians, but they were called the way. Yan po ang pangalan nila. Kasi Jesus is the way. So they're followers of the Lord Jesus Christ. And kaya tinatawag po silang the way. Okay? All right. Are you still with me? All right. Now, whether they were men or women, in verse number 2, he might bring them bound unto Jerusalem. Verse number 3, and as he journeyed, he came near Damascus, and suddenly there shined round about him a light from heaven. And he fell to the earth and heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Now, by the way, yung Saul, Saul, yan ho yung dating pangalan ni Paul. He was called the Saul of Tarsus. Okay? Okay, para hindi po kayo malilito pag nagbabasa po kayo. Okay? All right, verse number 4. Okay, tapusin natin muna yung verse number 4. Yeah, sabi niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? In verse number 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. And he, trembling and astonished, said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, Arise, and go into the city, and it shall be told thee what thou must do. And the man which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were opened, he saw no man, but they led him by the hand, and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither did eat nor drink. Okay? So, ngayong umaga ay akin pong tatalakayin. I'm going to talk to you about Christ's appointment with Paul. You see, because this morning, this is all about Paul. Di ba? Christ's appointment with Paul. It is not Paul's appointment with Christ, but it is Christ's appointment with Paul. Okay? Now, habang nakikinig po tayo nito at sa mga bisita po namin, ay isipin niyo po na ang Panginoong Kristo may appointment po sa inyo. There's a time that He set there was a time that the Lord Jesus Christ set an appointment with you. But what is your attitude towards that appointment? You see, katayo po mga kapatid, kay Paul, makikita rin po natin yung attitude ni Paul sa appointment ng Panginoong Kristo sa kanya. You see, hindi si Paul ang nakipag-appoint, kundi ito ang appointment ni Kristo para kay Paul.
Okay? Unawain po natin mabuti mamaya. Okay? Now, very, very, very familiar passage or story about the conversion. The story is about the conversion of the Apostle Paul. From Saul to being Paul, yan po yung kasaysayan na ito na dapat po nating maunawaan, mga kapatid, sapagkat ito po ang nangyayari po kay Apostol Pablo na possible na nangyari rin po sa atin at mangyayari sa ibang mga nasa atin dito. Pero nais ko po sabihin po sa inyo, huwag niyong isipin na kumo ang inyong kaligtasan na hindi katulad ni Paul ay hindi kayo ligtas. Maraming mga nagtuturo ngayon, mga pastors na ganyan. Okay? So, i-check nila ang kaligtasan mo doon sa kaligtasan ni Paul. Pag hindi parehas, hindi ka ligtas. Which is wrong. Hindi po ganyan. May iba't ibang tagpo tayo ng Panginoon. Okay? Hindi ka naman tinagpo ng Panginoon sa Damascus or on your way to Damascus kasi nasa Pilipinas ka. Simple. Very simple. Ganyan. Okay? So atin pong pag-aaralan po yan ngayon. Okay? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga binasa po namin. Nawa po'y maging maliwanag ito sa bawat isa. At, Diyos, nakikiusap po ako sa inyo. Bigyan niyo po ako ng boses, Panginoon. Kailangan ko po ito sa paghahayag ng iyong salita. I need it. So please, take care of my voice, oh God. And save the unsaved this morning, please. I beg you in Jesus' name. Amen. All right. Thank you. You may be seated in the presence of our God. Okay? So everybody, lahat po tayo nakatingin po rito, mga kapatid. At lahat po tayo ay mag-tune in sa atin pong mapakinggan ngayon. At I hope everybody is ready. Amen? Okay. Now, makikita niyo po, mga kapatid, sa ating binasa, si Paul, na pangalan niya po nung una ay Saul. Okay? Saul. Kung tawagin po yan sa English, mga kapatid. We call him, or the Bible, they called in the Bible the Saul of Tarsus. Okay? Before he was, that was his name before he was converted. Okay? And the Bible says, he was the persecutor of the Christians. Okay? Ang trabaho niya po, ayon dito sa binasa po natin, ang sabi niya is breathing out. You see, ano po yung kanyang ginagawa, Panginoon? Mga kapatid, ibig sabihin, yan na po yung buhay niya. Yan na po yung palagi niyang ginagawa, mga kapatid. Ano po yung palagian niyang ginagawa? Siya po ay nag-uusig. Ito po yung araw-araw na ginagawa ni Paul, mga kapatid. Nag-uusig siya ng Kristiyano. Okay? So you understand that? Now, nag-uusig po siya ng mga Kristiyano. And then, di lamang po niya basta inilalak sa jail, kundi some of them ay siya po'y responsible pa sa kamatayan ng maraming Kristiyano. Okay? Now, isang araw, mga kapatid, ay pumunta po siya sa high priest. Sa high priest na huwag niyong isipin na pagka, alam niyo naman po tayo, pagka nababanggit yung priest, tayo mga Pilipino, ang nasa isip natin ay Catholic priest. Hindi po, huwag naman po nating diinan sila. Okay? Pero ito po, mga kapatid, itong high priest na tinatawag dito, ito po ay kinukonsider back in those days, kapatid, kinukonsider na sila po ay mga opisyalis ng bayan. Na sila po ay nagtatrabaho doon sa synagogue, which is kung saan nagtitipon ang mga religious group, assembly ng religious group, at ganun din po ng political group. Is anyone following me? Okay, sundan niyo po ako ng mabuti kasi binibigyan ko po kayo ng impormasyon. Kasi mukhang magandang service natin, makakapagsalita tayo ng purong Tagalog dito kasi wala si puti. Okay? Alright. Huwag nyo na kasi pabalikin dito. Alright. But anyway, so ang sabi ng Biblia po, si Paul ay kumuha po siya ng authority sa high priest. Inuulit ko po, yung priest ay isa po yan, hindi lamang po religious leader yan, kundi siya po ay kinikilala po na opisyalis ng bayan. Okay, naunawaan niyo po? Just get back to me if you can. Okay? Now,
So, doon po siya kumukuha ng authority. Anong authority ang kanyang kinuha? Ang kinuha niya po ay authority na pupunta po siya ng Damascus para po idadali niya rin po doon sa mga synagogues, yung mga letters na yon, na ipapakita ni Paul na meron siyang karapatan na usigin o hulihin yung mga mananampalataya sa Damascus after hearing that there is a great revival going on in Damascus. Okay? At isa po doon sa mga preachers po doon ay walang iba kundi si Ananias. Okay? So nakita niyo po sa pag-aaral na ito, makikita niyo na meron po kayong malawakang kaalaman tungkol sa Christianity na kung saan sa pinanggalingan po natin. Okay? Christianity na pinanggalingan natin. Okay? Now, so ang nangyari po ngayon, kumuha po siya ng authority mula po doon sa high priest, and just imagine, kumuha ng authority to persecute the Christian from the high priest. Hindi nyo gaano nakukuha yun, mga kapatid. Paul's authority to persecute the Christians came from the high priest. In other words, a religious leader. Okay? Religious leader. Okay? And then, para madadala niya po sa Damascus at ibabalik niya naman po sa Jerusalem yung mga Kristiyanong nahuli niya sa Damascus. Okay? Dadalhin niya po yun ng Jerusalem. Let me tell you something, how serious Paul was, or the Saul of Tarsus was. Okay? Ayon po sa aking research, mga kapatid, ang Damascus po ay nasa roughly 150 miles, that is 217 to 241 kilometers. Depende po sa dadaanan. Okay? Depende po. Yan po ay nasa northeast part ng Jerusalem, at kung ito po ay dadaan, mga kapatid, sa isang rugged na daanan, mga kapatid, hindi po doon sa straight na daanan, ang Damascus from Jerusalem is 280 kilometers. And back in those days, kapatid, wala naman bagamat walang sinabi sa Biblia na ito po ay si Paul ay sumakay ng limousine or siya po ay nagkabayo. Pero ang sabi lang ng Biblia, when the Lord Jesus Christ met him near Damascus, siya po ay nagpatira pa. So, kasi ganito po, kaya ko po sinasabi yan, mga kapatid, yung direct line ay nasa 217 kilometers. Ancient road route, may ibang daanan, mga kapatid, ay umaabot ng 280 kilometers. 280 kilometers. Okay? Now, kapag ito'y nilakad mo, yung sa 280 kilometers, magdepende sa lakad mo. Ito po ay, you will spend like 1 to 2 weeks by foot. Okay, naunawaan niyo po, mga kapatid? And kapag sasakay ka naman sa kabayo o sa donkey, it's about 4 to 7 days. 4 to 7 days. And so, kaya ko po sinasabi sa inyo, ito mga bagay to, para maunawaan nyo kung gaano kaseryoso si Paul. Now, I preach about the Apostle Paul during the Men for Christ, about his life. Now, when he was converted, ang sabi ni Paul, yan po yung theme natin, that I may know Him, pero pagdating sa Men for Christ, ang iprenitch ko po is that I may win Christ. You see? That I may win Christ. So makikita po natin dito, he went to Damascus. Are you still following me? So, makikita niyo kung gaano siya kaseryoso na pagkalayo-layo na yun, nabalitaan niya lang na maganda or malakas ang Christianity doon sa Damascus, kaya pupunta siya doon para usigin yung mga Kristiyano. Now, the Bible says he was a Pharisee of Pharisees.
Seryoso po siya, mga kapatid. In fact, kung i-review nyo ang kanyang buhay bilang isang Pariseo, mga kapatid, at kung gaano siya kaseryoso, remember this, ang sabi ni Paul, ang sabi ho ng Biblia sa aklat ng Philippians chapter 3, as touching righteousness in the law, sabi niya, I'm good. In other words, wala siyang bina-violate na law compared to what the Lord Jesus Christ said about the Pharisees. The Pharisees were called hypocrites and generation of vipers. Nanggaling po mismo yan sa bibig ng Panginoong Kristo. Kinukumpare ko lamang po, mga kapatid, para maging maganda ang pagdating sa isipan po natin na kung gaano kaseryoso si Paul. Siya talaga ay matino. Gusto niya talaga ng isang maayos na buhay, matinong pamumuhay. Kasi ang buong akala niya, si Kristo ay impostor. At yung mga sumusunod kay Kristo ay hindi totoong tagasunod. So sila ngayon ay nagki-create ng another way of life in Jerusalem. Okay? So nakuha niyo yan? So ayaw ni Paul ng gano'n. Ang gusto ni Paul, it's all about Judaism. Judaism is, nag-i-stick po sila sa law ni Moses. Okay? Now, so makikita niyo po, mga kapatid, ang kaseryosoan ni Paul na handa siyang maglakad, handa siyang magsakripisyo for 280 kilometers. Kung by walk, nasa 2 weeks. Kung by horse ride, nasa 7 days. So just imagine kung gaano po kalayo niya, mga kapatid. Pero pupuntahan yan para lamang usigin yung mga Kristiyano at ibabalik niya po sa Jerusalem. So, in other words, he went to Damascus to meet the Christians. But he met Christ. You see, so makikita nyo na minit siya ng Panginoong Kristo bago dumating ng Damascus. At napakaganda po ng meeting po nila, mga kapatid. Dito na po tayo magsisimula. I only have 3 points here. Okay? Now, ang sabi ng Biblia, as he journeyed, he came near Damascus in verse number 3. And suddenly there shined round about him a light from heaven. And that is the representations of the presence of God, the presence of the Lord Jesus Christ. There was a light from heaven. Jesus is the light. Are you with me? Jesus is the light. And the Bible says, after that light shone to before the Apostle Paul, ang sabi ng Biblia, the Apostle Paul, or Paul, fell to the earth. And heard a voice saying unto him, Saul, Saul, why persecutest thou me? Why persecutest thou me? Alam niyo, mga kapatid, may pag-uusap. Alam niyo, ang Panginoong Kristo, ang Diyos, even in the Old Testament, He was first dealing with the opposition. Naalala niyo, kapatid, ng Panginoong ang Diyos na ginamit niya si Moses, nakipag-deal siya kay Pharaoh, nakikipag-usap ang Diyos. You see that? Bago niya kastiguin, mga kapatid, i-punish ang tao, kinakausap niya muna, kinakausap muna ng Panginoon. Same thing dito, mga kapatid, kinausap si Paul ni Kristo. Ang sabi niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? Alright, tandaan niyo po itong sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Okay? Because in this case, this was not the first time that the Lord spoke to Saul. Okay? Babalikan ko po yung issue na yan. Okay? Patitignan lamang po natin yung dating nito kay Paul. Alright? So sabi niya, Saul, Saul, why persecutest thou me? Verse number 5. And he said, Who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom thou persecutest. It is hard for thee to kick against the pricks. I am Jesus. Alam niyo po, nung nagpakilala ang Panginoong Kristo kay Paul, doon nagbago ang lahat. Doon nagsimula ang lahat.
But do you understand? Alam niyo ba mga kapatid na may konting, meron lamang akong iniisip dito sa mga dealings ng Panginoon. But if you are here during the Sunday school, kapatid, mauunawaan niyo po ang dealings na ito. If you are here na nagtuturo si Maki dito patungkol sa sovereignty of God, the sovereignty is what He wills. Okay? What God wills, He will. Okay? Kaya sabi ko nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon na ginagawa ng Panginoon yan kasi may mga pagkakataon na ayaw natin pero gusto pa rin ng Panginoon. At yung gusto natin ay ayaw ng Panginoon, hindi pinapayagan. Inilulunsad ng Panginoon at pinagkakaloob ng Panginoon ang anumang gusto niyang ibigay sa atin. Yan ang pinakamaganda po niyan. Anumang gusto niyang ibigay sa atin, ibinibigay ng Panginoon. Kahit ayaw mo, ibibigay ng Panginoon. Are you still with me? All right. So here's what happened, mga kapatid. He fell to the earth, to the ground, and heard a voice saying, Saul, Saul, why persecutest thou me? Now, eto po yung tanong ko rito. Yung basis doon, kapatid, sa Old Testament, yung inaalala nyo, yung katigasan ni Pharaoh. Alam nyo kung saan siya dinala? Sa Red Sea. At nung hinati ang Red Sea, matigas pa rin si Pharaoh. Ang sabi ng Biblia, pinatigas ng Panginoon ang puso ni Pharaoh. So, yung puso niya ay wala ng chance para mag-change. Alright? And so, what happened exactly is this. God killed them. Did you notice that? In the Old Testament, God kills enemy. Pumapatay siya ng mga kaaway. That's why He killed Pharaoh and his military men, his soldiers. Okay? But in this case, mga kapatid, God didn't kill Paul. God did not kill Paul, but called Paul. Parang kung iisipin mo, bakit unfair yata? Doon sa Old Testament, pinatay niya ang kanyang kaaway. Bakit dito tinawag niya pa? Come on. Oh yeah, I don't know. But listen, makikita niyo, sabi ko nga po sa inyo kanina, you see, na si Paul ay tinawag ng Diyos. Nakita niyo, this is not just the first time that the Lord Jesus Christ called Paul. Even in chapter 6, nakikita niyo po, nandoon si Stephen in chapter 7 and also in chapter 8. Lahat, makikita niyo yung testimony doon ni Stephen, mga kapatid. Noong si Stephen ay pinaresecute at siya po ay pinagbabato. Di ba? And Paul was there. You see? Now, alam niyo yun, nung araw, yung mga shepherds, mga kapatid, may mga tinatawag po yan na tungkod. Okay? Para pagka ang mga tao, mga kapatid, ay ang mga hayop, ang mga sheep, ay lumiliko at hindi dinadirect po nila, pinapalo nila, ginaganon nila ang tungkod. Okay? And then, yung mga sheep ay sumusunod po yan. Okay? Now, ganun lagi ang shepherd, mga kapatid. So, si Paul, nakita si Saul, pag binanggit ko po yung Saul, yan yung panahon ng hindi pa siya converted. Paul, that is after conversion. Pero dyan na po natin kilala para hindi lang kayo malito. Okay? Are you with me? All right. Okay. I hope na nagugustuhan niyo po yun, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, sabi ni Kristo sa kanya, Saul, Saul, why persecutest thou me? Bakit mo ko inuusig? Okay? Again, Paul went to Damascus to meet the Christians, but he met Christ. Okay? Now, so makikita natin, on his way, kapatid, sabi ng Panginoon sa kanya, bakit mo ko inuusig? Hindi naman po kayo inuusig ko eh. Yung mga Kristiyano, sabi niya, pag inuusig mo sila, inuusig mo ako. Okay, that's what the Bible says. That's biblical, mga kapatid. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, pwede kayong, you can overcome the world because I've already overcame it. Okay? So,
pag inuusig ang Kristiyano, inuusig primarily ang Panginoon. And so sabi ni Paul, mga kapatid, sa binasa po natin dito sa atin pong context in verse number 5, and he said, "Who art thou, Lord?" He said, "I am the Lord," and the Lord said, "I am Jesus whom thou persecutest." And then he said, "It is hard for thee to kick against the prick." Okay? Si Paul ay sumisipa sa matulis. Gusto ko po maunawaan yung mabuti ito. Kasi ginamit ng Panginoong Jesucristo ito para maunawaan natin kung ano ang sinasabi ni Paul, ang anong ginagawa ni Paul na resistance sa pananampalataya ng mga Kristiyano at sa mensahe ng Diyos. Okay? Yung pagre-resist niya sa mensahe ng Diyos, yan po ay kicking against the pricks. Okay? Now, sabi ko nga sa inyo, ang mga pastol nung araw, gumagamit sila ng tungkod para i-redirect yung mga tupa, mga kapatid. Pero si Paul, nung dinadirect siya ng Panginoon, ay hindi ho siya sumusunod, kundi he is kicking against it. You understand? Yes, sir. Resisting. Okay, he's kicking against the prick. Sabi sa kanya ng Panginoon, every time you resist, you're hurt. Every time you resist, you're just hurting yourself. You are not hurting the believers. You're not hurting the preacher. You are not hurting me, but you are hurting yourself. Because you are kicking against the prick. And Paul, this is not just the first time that I called you. Remember, nung nandoon ka pa, nakikinig ka kay Stephen. At nung nakikinig ka kay Stephen, marami siyang sinabi patungkol sa akin. Pero you are kicking against it. But you listen now. Nakita niyo, kapatid, balik po ako doon. Sinabi ko kanina, bakit kaya hindi siya pinatay? Mabuti na lang, kapatid, hindi siya pinatay. You see? You understand why? Because Jesus did not hold his kicking back against him. Mabuti na lang hindi ginamit ng Panginoon. Kasi lagi siyang nagkikickback, lagi siyang kumukontra, lagi niyang nire-resist, kapatid. And the good thing is, Jesus Christ didn't hold back his kickback against him. Kasi pwede niyang gamitin matigas ka pala. Tignan natin. Alam mo, may ginawa ako kay Pharaoh. Yeah, may ginawa ako kay Judas. You see that? Listen, may ginawa ako sa mga taong nagre-resist sa akin noong araw. Patay silang lahat. But instead of killing him, God called him. Do you understand? Now, here's what I'm saying, mga kapatid. Nauunawaan nyo ba? Hey, everyone, nandito. Listen, ilang beses kayo nakapakinig ng salita ng Diyos at ilang beses kayo pinuntahan sa bahay ninyo bago kayo nakarating dito. Ushers, makinig kayo na mabuti. Ilang beses ninyo napakinggan ang mensahe ng Diyos bago kayo naging usher. Security, bago kayo ng security, kayo mga naglilingkod ngayon sa Panginoon, imagine na makikita nyo yung mercy ng Diyos sa buhay po natin. Na kung gagamitin ng Diyos yung pagmamatigas natin at yung disobedience natin noong nakaraan, wala tayo rito ngayon. Thank God that God did not use your disobedience against you, because if God is going to use it, God might kill you. Yan ang kabutihan ng Diyos. Walang perpekto sa atin dito. Halos lahat tayo rito may resistance. Halos lahat tayo rito ay perwisyo against sa Diyos. Pero hindi ginamit ng Diyos yung katigasan ng puso mo, yung pag-disobey mo sa Kanya, yung pagiging pilosopo mo sa buhay. Ngayon, buhay ka ngayon because God
is a loving God and He is merciful to you. Amen. Praise the Lord. Amen. Amen. Wow. Amen. Nakakita kayo ng mga tao ngayon? Come on, come on. Gawan mo ng masama. Babantayan niya yan at sasauluhin niya yan masama na ginawa mo sa kanya. At gagamitin niya ang masama laban sa iyo. But God is a merciful God. Wow! He's a loving God. Buhay ka pa ngayon, Brother Rudy. Buhay ka pa ngayon, Brother Roy. Lalo ka na, Willie. Yeah. Lahat po tayo rito. Kung hinold ng Panginoon laban sa atin, salamat sa Panginoon. Hanggang ngayon, kapatid, nagpapatuloy kang maging matigas sa Panginoon. You keep coming here just like the Apostle Paul. Just imagine how many times the Apostle Paul heard the message. But the good thing is God didn't hold back. He's kicking back. Kapatid, ilang beses na kayo na nandito sa simbahang ito, ilang beses na kayo salamat na lang sa mga first-time visitors natin ngayon. Na nung kayo'y inimbita na pagpunta nyo rito, sumama kayo kaagad. Pero napakarami rito sa ating, you can testify. Somebody here can testify. Yeah. Ilang beses ako napunta sa church, napuntahan ng preacher at tinataguan ko pa at minsan ay nagsisinungaling pa ang kasama ko sabay, tinuturuan ko pa at minsan ako na mismo ang nagpapakita ng hindi maganda laban sa mga nagpupunta sa bahay namin. Pero salamat sa Panginoon, hindi ginamit ng Panginoon niya laban sa iyo. Kasi kung ginamit siya ng Panginoon laban sa iyo, saan ka pupulutin ngayon? Nandoon ka pa rin sa impyerno ng pag-iinom mo. Nandoon ka pa rin sa impyerno ng paninigarilyo mo. Nandoon ka rin sa impyerno ng kaguluhan sa pamilya mo, dulot ng bisyo mo. But God didn't use it. He's God. He's a loving God. He's a merciful God. You see? Now, sa halip na gamitin ng Panginoon, do you understand what He did? He patiently wait on you in the next quarter of your life. I can imagine nandoon si Saul, which is Paul, na nagwa-watch siya during the stoning of Stephen. He heard a lot of messages about the Lord Jesus Christ. Kaya nga galit na galit siya. So, nandoon siya, imagine, nandito siya sa Jerusalem and nandito na naman siya sa isang lugar naman and then nandito, maraming pagkakataon na pwede na siyang maniwala sa Panginoong Kristo. Pero bawat lugar na yun, kapatid, na hindi siya naniniwala sa Panginoon, it might be the last place para sa kanya na pwede siyang patayin ng Panginoon. Now, do you understand what I'm saying? Na maaaring yung maraming beses ka nagdi-deny sa Panginoon, nagre-resist sa panawagan ng Panginoon. Maaaring doon pa lamang sa lugar na yon. Imagine nyo ngayong umaga, kapatid, yung iyong resistance, kailan at ilang beses ka nag-resist sa Panginoon at saan ka nag-resist at kung saan ka nag-resist, pwedeng doon na matapos ang buhay mo. Yeah. Kamakailan lamang nung last Thursday, Friday night, I think. Yeah. May kausap kami rito. Kababata pala ni Vince yun eh. Alam niyo mga kapatid, grabe ang resistance niya. Lumaki siya sa Sunday school. Lumaki siya sa mga good news classes. Pero pinahintulutan niya pa rin ang buhay niya na maging loko-loko siya. Hanggang sa nasira na ang mukha niya. Sa huling pagkakataon, ngayon, masigasig siya para sa Panginoon. Akalain niya, sabi niya, nakikinig ako lagi, pastor, sa iyo sa YouTube. Nagwa-watch ako lagi sa YouTube mo. At kaya ako pumunta rito kasi gusto kitang makita. Sabi ko, maraming may gustong ganyan. But anyways,
Pumunta siya rito para ma-meet niya po ako, mga kapatid. Nag-usap po kami. Sabi niya, this is not the first time, Pastor. Pati bata, hindi nakasundo, mga kapatid. But anyways, hindi nagustuhan yung sinabi ko. But, so you understand what I'm saying? May mga pagkakataon sa buhay mo na pwede ka nang tapusin ng Panginoon dahil sa resistance mo. If God is calling you and you keep on kicking back, sabi ng Panginoon, I can kill you. But instead of calling you or killing you, God will call you. God is going to wait patiently into another phase of your life, another corner of your life, kung hindi man si Paul sumaludo at nagpatira pa sa Panginoon doon sa Jerusalem, at least on his way near Damascus. He surrendered himself. Kapatid, let me ask you a question. Ano yung dapat mong iwanan na matagal lang sinasabi sa iyo ng Panginoon, pero hindi mo sinusuko? Siguro may encourage ka pag narinig mo, hindi naman pala ako papatayin katulad ni Paul. Kapatid, si Paul lang yun. Hindi sa tinatakot kita, pero sinasabi ko, si Pharaoh pinatay niya. Si Paul binuhay niya. So, patay, buhay. Anong kasunod nun? Patay uli na naman. So you understand what I'm saying? Minsan iniisip ko to, Panginoon, bakit si Pharaoh pinatay mo? Si ang dami ng katigasan ng ulo niya. No, salamat sa Panginoon. Maraming beses din po ako nagmatigas sa Kanya. At yung katigasan ko sa Kanya, mabuti na lang bato sa ulo at saksak sa tagiliran ang inabot ko. Pero buhay pa rin po ako, mga kapatid. Bakit? Hindi hinold ng Panginoon yung aking katigasan at ang aking disobedience laban sa akin. Kasi kung gagawin ng Panginoon yun, wala na ako ngayon. But naghintay ang Diyos sa another corner ng aking buhay. If I cannot meet you there, I'll meet you somewhere. I will patiently wait on you. You see? So do you understand what? Did you notice that? That the Bible says while he was on his way to Damascus, si Paul po ay busy every day. And is still busy when God interrupted sa kanya pong mga appointments. We call it interruption, but the truth of the matter, that is God's intervention. It is God's intervention. Nag-intervene ang Panginoon kasi kanyang imimit yung mga alagad ng Panginoon. Bakit yung alagad ko pa ang imimit mo? Bakit hindi na lang ako? And that's a good thing. Brethren, maraming beses ang Panginoon na busy sa, nakita mo you're busy. Maraming beses na rin ang Panginoon nag-i-interrupt sa iyo. See? Maraming beses, be watchful, be aware, sensitive. Maging sensitive ka. Na nasubukan mo ng busy. Pero anong ibinibigay sa iyo ng kabisihan mo? Anong naidudulot sa iyo ng kabisihan mo? So the Lord is trying to interrupt your busy days. Because the Lord wants to intervene in your life. I hope this is clear, brethren. That's the first thing. Busy. He was on his way. May ginagawa siya. Napakarami. At ang kanyang ginagawa, mga kapatid, ay patungkol din sa Diyos. Pero ang problema, hindi niya totoong kilala ang Diyos. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo mismo ang nagpakilala sa kanya, hey, I am Jesus. You heard about me. You heard about that name.
But I am personally introducing myself to you. I am Jesus whom thou persecutest. But I'm just telling you, it's hard to kick against the prick. Paul, why is that? I know you're kicking against the pricks. Notice that the pricks is in plural form. Marami ka ng sipa ang ginawa mo sa pricks, sa mga tulis. Marami. Every time you heard the gospel, every time you heard about me, that's the pricks. Kapatid, alam niyo, isipin niyo po ngayon, hindi kayo si Paul, pero marami na rin kayong pinalalampas na mensahe ng Diyos. Marami na kayong pinalalampas na mensahe na nagko-convict sa iyo. Pero alam mong ginagawa, pag nagko-convict ka lang, tingin sa cellphone, tingin sa katabi, binabaliwala mo because you are kicking against the pricks. But God said, matagal ka na dyan. Bakit patatagalin mo pa ang sakit? Bakit pananatiliin mo pa na masakit at magtsatsaga ka na araw-araw may sakit ka? Now, I'm coming to you. That's enough. Tama na to dito. Eto na. Tamo, nakayuko ka na naman. Why not say to God this morning, yes, Lord, I'm here. Notice the second thing. Verse number 6. This is the time of conversion. Verse number 6. Okay, are you studying the Bible or are you sleeping? Okay, verse number 6. And he, what? Trembling and astonished, said, while he was trembling, while he was shaking, oh, what is this? I'm supposed to meet the Christians, but now I'm talking to Christ. What is this? And look at his answer, mga kapatid. And, Lord, what wilt thou have me to do? Lord, what wilt thou have me to do? Alam niyo ba, mga kapatid, nakilala niya noong araw na si Kristo ay Panginoon. Kilala niya noong araw na si Kristo ay Panginoon, pero hindi niya Panginoon. But in this case, mga kapatid, the context, if you will study the Bible, the context shifts from you are the Lord to my Lord. Nag-shift po yung context sa una, Panginoon ka, pero hindi kita Panginoon. But this time, now that I knew you, that you are the Savior, you are the Messiah, you are now my Lord. Kapatid, ang nakakalungkot sa dami ng mga Kristiyano ngayon na nakakilala sa Panginoon, kilala nilang Panginoon, pero hindi nila kinikilala ng Panginoon ang buhay po nila. It is from the Lord to my Lord. And that case, kapatid, mapapansin po ninyo na yung lordship and leadership ay makikita sa context na ito. Sapagkat pag kinilala niya na si Kristo ang kanyang Panginoon, kikilalanin niya o papahintulutan niya na si Kristo ang magli-lead ng kanyang buhay. Because He is my Lord, He will lead my life. Nung kinilala ko na siya ang aking Panginoon, siya na rin ang magli-lead ng aking buhay. Now, do you understand? Na yan ang Christianity. That is Christianity is all about. You see, the lordship and leadership goes together. Hindi mo kikilalanin, hindi mo pwedeng maging Lord ang Panginoon kung hindi mo papahintulutan na mag-lead ng buhay mo. You see,
Now listen, alam niyo mga kapatid, ang problema natin, napakarami tayong Kristiyano, papakilalang Kristiyano ngayon, pero hindi kilala si Kristo at tinatanggap nila ang Panginoon si Kristo, pero hindi nila pinatanggap na magli-lead. Hindi natanggap nila ang Lordship ni Kristo, pero hindi nila tinatanggap ang leadership ni Kristo. I hope makita po natin ang mga bagay nito sa buhay natin ngayon. Tinatanggap mo ba talaga ang Lordship ng Panginoon? I know you're saved. But this is really the expression, the manifestation of true conversion. True conversion. You cannot separate these two things, these two words, Lordship and leadership. If you accept His Lordship, also accept His leadership. Bakit sinasabi natin, tinatanggap ko ang Panginoon, siya ang aking Panginoon. Inililid ka ng Panginoon pero nagkikickback ka. Yeah, you are just what? Imagine you are a Christian still hurting yourself. Because you are kicking back. Yeah, come on. Silensyo tayo dyan sa likod mga kapatid. Maraming beses kapatid na kinikilala natin siyang Panginoon pero hindi natin pinagsasabay. Pero sa Biblia, kaya ang tanong ni Paul ganito. Okay? Are you with me? Let's study the Bible. Verse number 6. Okay? And he trembling and astonished and said, Lord, ang unang tanong niya, who art thou, Lord? Pengre nagpakilala ang Panginoong Jesucristo sa kanya. Ano sabi niya ngayon? Verse number 6, Lord, what wilt thou have me to do? That is leadership from lordship. Now, makikita nyo kapatid, listen now, listen, everybody look at this way. Everybody. Dito mo makikita ang seryosong puso na nagsasabing, Panginoon ko nga siya. Good point. Amen. Amen. When Paul said, Lord, that's the first word. Now after the Lord Jesus Christ said, I am Jesus, whom thou persecutest. Oh, he was shaking. Oh, Lord. What is next? Lord, that's lordship. What is next? What wilt thou have me to do? That's leadership. Amen. Yep. Come on. So he is recognizing the lordship of the Lord Jesus Christ and at the same time recognizing his leadership in his life. Let's keep going. Here's what the Bible says to my last point. Okay? You'll notice in verse number 6. And the Lord said unto him, Arise, go into the city. It shall be told thee what thou must do. Napansin niyo kapatid, ang tanong ni Paul, ano po ang gusto niyo ko, ang gusto niyo gawin ko? Ano ang gusto niyong gawin ko? Sabi ng Panginoon, pumunta ka muna sa city. Saan po yun? Sa Damascus. Which is, yun naman talaga ang direction ni Paul. Now, did you notice that? That in this context, mga kapatid, God or Jesus did not change His direction, but He changed His purpose. You see? He did not change. God did not change His direction, but He only changed His purpose. Sabi niya, you go ahead. Punta ka pa rin sa Damascus. Pero pumunta ka doon at doon sasabihin kung ano ang gagawin mo. Bakit hindi na sinabi rito kung ano gagawin ko? Punta ka muna roon. Bakit? Hindi mo pa alam kung ano gagawin mo rito. Because I have something for you. Gusto ko munang manatili sa isipan mo, sa buhay mo, sa puso mo, kung ano ang nangyari sa iyo.
Did you notice that? That here's what the Bible says. Okay? Look at verse number 9, mga kapatid. Okay? Verse number 9. Are you with me? And he was what? 3 days without what? Sight. And neither what? Did eat nor drink. Now listen to me now. Kung wala siyang ibang ginagawa, kapatid, alam mo yung ibig sabihin nito? Ano ang implication nito na 3 days? You see that? Sabi ng Biblia, 3 days without sight. Wala siyang ibang nakikita, kapatid. Alam niyo kung ano ibig sabihin niyan? Ang nananatili lamang sa kanyang isipan, yung huli niyang nakita. Yeah. Yun lamang ang nananatili sa kanyang isipan, yung huli niya nakita. Yung huling tagpo nila ng Panginoon, yun ang nananatili sa kanya. I hope this is clear. So yan ang gustong mangyari ng Panginoon sa kanya. Manatili sa iyo yan. Because I am going to change your purpose. Now, you should understand that God now, akala niyo sa militar lang may turnover ng command. May turnover na rito, kapatid. Chains of command. This time, your authority from the high priest in Jerusalem, wala nang kwenta rito. Wala nang halaga rito. Wala nang purpose yan dito. Wala nang kapangyarihan yan dito. Kaya, wala na, hindi mo na pwedeng magamit yan dito. Bakit? Iba na ang purpose mo. Yung authority na yan, ang purpose niyan is to persecute the Christian. But this time, you will encourage the Christian. You will preach also to the Gentiles. Dati persecutor ka na mga nagpipreach ng gospel, now you are going to bring the gospel to the Gentiles. Iba na ang purpose. So you understand? Brother, nagkaroon ng change of command dito. Yung authority niya wala na. Yung hiningi niyang authority, gaano man. Do you understand? Minsan, kapatid, yung authority natin, sometimes it's religious, sometimes it's political, or whatever it is, na hindi yan sa Panginoon. The design is to hurt people. Nakikita niyo yung mga may authority sa ibabaw ng mundong ito. Mali ang pangunawa nila sa authority. They're using the authority to take advantage of others. But the truth is, the real authority is to help others. Yan ang totoong authority. Pero ang isang authority na galing lamang sa tao, kapatid, gagamitin niya rin yan para mag-take advantage niya sa tao. It's happening right now. I mean, I hope hindi po kayo ignorante tungkol sa bagay na yan. You see? So ginagamit nila para mag-take advantage sila sa mga kapwa nila tao. Pag nasa position sila, gagamitin yung position para i-oppress yung ibang tao. Para nakawan yung ibang tao. Pero makikita nyo mga kapatid, sa Biblia, ang totoong authority is to help people. And notice what the Bible says here. Okay? I'm done. Nagbago, nag-shift, kapatid. Because He's got a new purpose. Listen now. Maaaring hindi binago ng Panginoon yung direksyon kung saan ka patungo. But the most important thing here is your purpose to that direction. Yes, sir. God did not change the direction of your location, but God changed the purpose for that location. Amen. Same location, pero different purpose. Yes, sir. Yes, sir. Listen now. Nung naligtas ka, hindi naman binago ng Panginoon yung pamilya mo. Diyan ka pa rin sa pamilya mo. Pero naunawaan nyo ngayon, you can testify kung ano na ang ginagawa mo ngayon sa pamilya mo, na dating malupit ka sa pamilya mo, na dating irresponsable ka sa pamilya mo, pero ngayon, makita mo na kung anong pamilya meron ka. Listen, think about that. Anong purpose meron ka na ngayon sa iyong direction? Anong purpose meron ka na? Listen, if any man be in Christ, he is a what? All things are what? Pass away.
behold, what? All things are become new. A new purpose. Kapatid, saan ka ngayon? Tandaan niyo mga kapatid, may bago na tayong high priest. Ang authority ni Saul is from the high priest of Jerusalem. But his new authority is from the high priest of heaven. Hebrews chapter 4. High priest. Jesus is our high priest forever. Kapatid, I don't know kung saan bahagi ng buhay mo ikaw ay naabot ng mensaheng ito. Pero isipin nyo ngayong umaga, anong direksyon man ang tinatahak mo ngayon? Maaring bako-bako, maaring mahirap, maaring sabihin mo, ayaw mo yung location. But listen, there is a purpose. Alam nyo ba kung ano nagpapaganda, mga kapatid, sa location? Yung purpose. Ito mga young people na unawaan ko. Pag akalain mo, mag-scouting tayo, mag-camp tayo, ang hinahanap ng mga ito ay comfort. Wala naman dito, dapat magdala. Kaya gusto dalhin nila ang buong kwarto nila doon sa campsite. You see? Pero hindi nyo kasi iniisip kung ano ang purpose ng camp. Back in my days, kapatid, nung tinatawag naming camping, wala kaming daladalang tent. Ang daladala lang talaga namin, pospro, kutsilyo, at konting damit. Bakit? Doon na kami magnanakaw ng mga pamposte. Pupunta kami sa isang bundok, mga kapatid. Doon na kami kukuha, puputol ng puno, ng ipil-ipil. Doon na rin kami aakyat ng dahon ng niyog na yun ang pag-aayusin namin na pambubong sa tent namin. You see, gagawin namin yan half day. Noong araw, mga 2 hanggang 3 oras gagawin namin yan. Pero mga kapatid, hindi kami naghahanap ng comfort doon. Bakit? Meron kaming purpose. Ano ang purpose? Ma-train kami sa hard way. Because if you are trained in a hard way, everything is easy. And will become easy. So you understand the purpose. Kaya mga kabataan ngayon, nakapanood kayo ng sine, ng mga gera, akala nyo warrior na rin kayo. Pero pag nasa totoong laban na kayo, tumitili kayo. So you understand what I'm saying? God is not changing your direction and might not change your location. But what did He change? Your purpose. Think about it this morning. Okay? In your busy day, you're busy in your business, God can call you. Masaya ka dun. God can call you. Pero sa gitna rin ng katigasan nyo, God can kill you. But you know what? He didn't kill you, but He called you. Naghintay siya ng another chance, kapatid. Babantayan ka niya. Akalain mo, hindi tinawag si Paul doon sa Jerusalem. Naghintay pa siya na makarating pa bago makarating ng Damascus. Bago niya i-meet ang kanyang mga uusigin. God said, Saul, Saul, I am Jesus. And now, kung kilala mo na talaga ang Panginoon, kinikilala mo ba siya na siya ay Panginoon mo? At kung kinikilala mo na siya bilang Panginoon mo, pinapahintulutan mo ba ang kanyang leadership sa buhay mo? Sapagkat pagka pinahintulutan mo ang leadership niya sa buhay mo, then He will not change your location, He will not change your direction, but He will just change your purpose. Dati marami po akong kilala, sabi nila, nagnegosyo ako para gusto ko maging milyonaryo. Pero ngayon, may nagninegosyo na, mga kapatid, hindi para maging milyonaryo na yun ang dati niyang pangarap,
Pero ngayon nagninegosyo na siya sapat gusto niya makatulong sa gawain ng Panginoon. A change of purpose. That is really a conversion. I hope this message is clear this morning. Did you get something? Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang salita na nahayag, Panginoon. Tatlong bagay na ito na nakita po namin sa buhay ni Apostol Pablo. Yeah, we might be heading in the same direction, but with different purpose now. Oh God, please, shift our "the Lord" to "my Lord." And help us always to recognize your lordship that we might be able to follow your leadership. Pagpalain niyo po ang bawat isa ngayon habang sila po'y lumalapit po sa inyo. Your heads bowed, your eyes closed. God is speaking to your hearts through that message. Then let's make business with God. Let's come to God. Let's talk to God. Muli po, Diyos, kami nagpapasalamat sa ginawa niyo po sa aming kalagitnaan. Salamat sa inyong salita na nahayag. Thank you, oh God, for using this message to convict your people. Maraming beses sa pagkakataon po namin, sa buhay po namin, na nire-recognize po namin kayong Panginoon, pero hindi po namin nire-recognize ang inyong leadership sa buhay po namin. Naway masumpungan niyo po kami ngayon, Panginoon, na sumusunod sa inyo pong leadership. And thank you, O God, for the example of the Apostle Paul. Bless your people and the family. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to your